Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa usig ng konsyensya. Alam naman po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po tayo pinabayaan ng gabay. Bagkus pinagkalooban tayo mula simula pa lamang ng kanyang gabay. Ayun ang tinatawag nating konsyensya. Ito po ay panloob na pagpapaalaala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob mismo ng puso ng tao. Kapag siya po ay nakagawa ng kamalian o kaya lumilihis sa tama, ito ay nagiging tinig na hindi tumatahimik kapag merong kasalanan. Hindi rin ito mapakali mas hanggat sa aayusin ng tao ang kanyang nagawang mali. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sabi niya, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at sa sarili at sa anumang hinubog doon, kaya nagpahiwatig ng kasamaan sa kanya at pagkatakot. Tingnan nyo pagkasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapahiwatig ang mga itong bagay na ito. At ito ang konsyensya natin, mga kapatid. Parang ito ay nagiging gabay sa loob ng ating damdamin. At ang puso natin, yun po ang unang makakarinig ng tinig ng konsyensya. Kaya pasalamat talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, nabuo na po ang konsyensya bago pa lalakbay ang tao sa kanyang pamumuhay. Bata pa lamang ay meron na siyang pundasyon ng konsyensya. Hanggang siya'y makapasok sa paaralan at makatikim ng karanasan ng buhay. Allahu Akbar. Kaya ganun ang tao, mga kapatid. Hindi kailangan matuto ka muna, mag-aral ka muna. Hindi ganun ang gabay ng Allah. Mula pa lang sa simula, nandyan na yan ang konsyensya. Pagkus ito po ay fitratullah, ito na ang kalikasan na inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Kaya alam po natin ang mali at ang tama dahil sa pagkagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At bawat mga tao ay merong gabay sa kanilang mga puso. Lalo na ikaw ay sumusuko na sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusuko mo ang sarili mo sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May inulat dito ni Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, nilalarawan ni Allah ang matuwid na landas o sirat sa dalawang gilid na meron doong dalawang pader at meron ding nakabukas na mga pintuan. At ang bawat mga pintuan ay merong mga kortinang nakasayad. Sa pintuan ng sirat ay merong tagapag-anyaya na nagsasabi, o sangkatauhan, pumasok kayong lahat sa sirat at huwag kayong lilihis. At meron ding tagapag-anyaya sa loob-looban ng sirat. Kapag mayroong gustong magbukas ng mga pinto,
siya'y magsasabi, ano ka ba? Huwag mo iyan buksan, sapagkat kapag bubuksan mo, ay makakapasok ka doon. Ang sirat ay ang Islam, at ang dalawang pader ay mga hangganan ni Allah, at ang nakabukas na pintuan ay mga pinagbabawal ni Allah, at ang mga taga-anyaya sa bungad ng sirat ay ang aklat ng Allah, at ang taga-anyaya sa itaas ng sirat ay mga ngaral ni Allah sa mga puso ng bawat Muslim. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Al-Bahri. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ganun ang pagkalikha ng Allah, konsensya na ito. Nagsasalita talaga, ano ka ba? Huwag kang pumasok dyan. Kasi kung pumasok ka dyan, papunta ka ng impyerno. Kinukulit ka pala ng iyong konsensya. Kaya itong tinatawag natin usig ng konsensya, kapatid. Parang sinasalungat ka sa paggawa ng kasamaan. Kaya ang konsensya dapat una sa lahat galing yan sa puso. At saka dapat ipaabot mo yan sa iyong kaisipan. Kasi nga, mahalagang bahagi yan ng ating isipan, mga kapatid, ang konsensya. Kasi nagbibigay gabay sa atin para makilala natin ang tama at ang mali. Kaya inuhubog ito, mga kapatid, ng ating mga karanasan, ating kultura, ating aral, mula sa Quran, o salita ng Allah, o kaya sa hadith. Tapos minsan, galing din yan sa mga salita ng ating mga magulang. Komunidad o lahat ng mga magagandang batayan magagamit natin sa ating mga pagdidesisyon at sa ating mga kilos. Kaya tingnan nyo, kompleto talaga, kapatid. Hindi tayo pinabayaan ng Allah. Kaya hindi mo pwede masisi si Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nalulong sa paggawa ng kasamaan. Kasi nga, kinukonsensya ka na eh. Tulad sa mga aralin sa hadith, subhanallah, ang hadith, napakatindi talagang hadith. Kinukonsensya talaga tayo ng hadith. Meron dito, atadrunal malmuflis. Sabi din sa hadith na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Prophet sallam, alam nyo ba kung sino ang mga lugi? Kanilang sinabi, ang nalugi sa amin ay ang sino mang walang dirham at walang paninda. Kanyang sinabi, katotohanan na nalugi sa aking nasyon ay ang dumating sa araw ng pagkabangon na dala ang pagdarasal at pag-aayuno at kawaggawa. Ngunit minura niya ito, binintangan niya ito, kinain niyang pera nito, dinanak niyang dugo nito, at sinuntok ito, kaya't bibigay ito mula sa kanyang mga kabutihan, at ito rin mula sa kanyang mga kabutihan. At saka kapag naubos ng kanyang kabutihan, bago pa siya hatulan, kukunin mula sa kanya ang kanyang kasamaan, at saka ilalagay sa kanya, pagkatapos ihagis siya sa impernong apoy. Isinaraysay ni Muslim. Kaya sa hadith na ito, mga kapatid, ito nagiging aral to sa totoo lang. At ito rin ang ginagamit pang konsensya sa iyong budhi. Kapag ikaw meron kang mumurahin, maisip mong hadith na ito Nagiging aral, naging konsensya mo na ito. Dapat ganun ang mga Muslim. Ginagamit niya pang konsensya ang mga aralin sa Islam. Salita ng propeta. Para pagdating niya doon sa araw ng paghukom, ay magtatagumpay siya, hindi siya malugi. Kasi kapag hindi mo pala pinapakinggan ang iyong konsensya, ay talagang malulugi ka. Kasi wala ka ng bawal-bawal. Susuntukin mo ito, mumurahin mo ito, o sino pa dyan mga aawayin mo. Kaya mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga aralin na tinuturo sa atin ng Islam. Na wag nating pabayaan ang ating masarili sa ganitong mga aralin. Bagkus pakinggan natin ang katuruan ng ating relihiyong Islam. Kapag pinapakinggan mo, kapatid, ang iyong konsensya, ikaw ay mapoprotektahan ka nito. Kapag binawaliwala mo naman, ay unti-unting mawawala na naman ang liwanag ng Allah. A'udzubillah. Kapag ikaw nagkakasala, nagkakaroon na ng mansa ang iyong puso.
At kapag binaliwala mo na ang konsyensya mo, ay talagang dumidilim na ang iyong budhi. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang konsyensya natin ay meron pong kalikasan. Kapag ikaw gumagawa ng mga kasalanan, ay parang nawawala ka na sa katinuan. Nawawala ka sa katinuan kasi nga, puro na lang kasamaan ang iyong mga pinanggagawa. Tingnan nyo, ang taong gumagawa ng kasalanan, kahit walang nakakaalam, kahit walang saksi, kahit hindi siya naparusahan sa mundo, ngunit ang konsyensya niya ay hindi natutulog, hindi nabibili at hindi siya naluluko. So, ganun ang konsyensya, yung ganun ang pagkagawa ng konsyensya. Pero kung binaliwala mo, ay talagang didilim yun at hindi na magpapaalala sa iyo. Kaya sa mga buhay ang mga puso, bumagababag talaga ang konsyensya sa damdamin at kaisipan ng isang manampalataya. Kasi nga, ito po ay nagsisilbing gabay para sa kanyang buhay. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubuy ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal quluba allati fis sudur. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, bakit kaya hindi sila hayo sa kalupaan at saka magkaroon ng mga pusong nakakaintindi o pusong nakakaunawa at mga taingang nakakarinig, sapagkat tunay ngang hindi nabubulag ang mga mata, ngunit ang nabubulag ay mga pusong nasa mga dibdib. Tingnan nyo mga kapatid dito sa sinabi dito, ngunit ang nabubulag ay mga pusong nasa mga dibdib. Kung mawala ang konsyensya mo, mabubulag ang iyong puso. A'udzubillah. Nakakatakot mga kapatid. Kaya pasalamat ka kapag ang konsyensya mo bumagababag pa sa iyong damdamin. Kung wala na yan, wala, kawawa. Katignan nyo, ang konsyensya nga nagpapaiwas sa atin sa kasinungalingan. Hindi ka magsasalita na kasinungalingan kasi nga gumagalaw ang iyong konsyensya. Kaya nagiging tapat ka sa iyong sarili. Alam naman natin, mahirap na balikan ang mga ibang pagkakataon. Kung nasanay ka na sa kasinungalingan, nasanay ka na sa paggawa ng kasamaan, hindi mo na po yan mababalik ang pagkakataon na yun. Hindi na, kasi sa araw pag-uko, mahahatulan ka, ganun ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Kaya, pasalamat talaga tayo, buhay ang ating konsyensya, buhay ang ating mga puso. Hindi tayo pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa pagharap ng mga pagsubok. Ginagabayan talaga tayo. Sabi ng Allah, alam naj'al lahu aynayn wa lisanaw wa syafatayn wa hadaynahun najdain. Sabi ng Allah, hindi ba namin ginawa para sa kanya ang kanyang dalawang mata at dila at dalawang labi at ginabayan namin siya sa dalawang landas. Tingnan nyo, ginabayan namin siya sa dalawang landas. Yun, isa sa mga gabay doon, ang konsyensya mo, tinuturuan ka. Yan po ay mali yan, huwag mong gawin. Yan, mabuti yan, gawin mo yan. Ganun na ganun mga kapatid. Kaya ang usig ng konsyensya, iba sa pikit ang mata sa kasalanan. Magkaiba talaga mga kapatid. Ang usig ng konsyensya, buhay ang puso. Pero kung pikit mata, ibig sabihin yan, matigas ang puso. Ang usig ng konsyensya kapatid, mayroon pagsisisi.
Pero ang pikit mata ay laging nagdadahilan. Audubillah. Kaya sana buhayin natin ang usig ng konsyensya kasi kung pikit lang tayo ng pikit ng mata, mga kapatid, maghahanap lang tayo lagi ng mga palusot. At pinakamasama sa lahat, nagsisimula ka ng maligaw sa tamang landas. Kaya, kung mayroon kang konsyensya, doon ka magsisimula sa panibagong mong buhay. Kasi nga, alis to lagi ang konsyensya mo at madali kang matauhan. Mayroong hadith ka dito si Prophet Muhammad anin Nawas bin Sam'an al-Ansari. Qal, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithim. Faqala, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi sadrika wa karihta an yattali alayhin nas. Sabi, inulat ni Nawas bin Sam'an al-Ansari radiyallahu anhu na aking tinanong ang mensahero ni Allah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kabutihan at kasamaan. Kaya't kanyang sinabi, ang kabutihan ay ang mabuting asal at ang kasalanan ay anumang bumagabag sa iyong dibdib at kinamumuyan mo ito na baka mapapansin ng mga tao. Isinalaysay ni Muslim. Kaya ganun na ganun, mga kapatid, kapag natatamaan ang iyong konsyensya ng mga kasalanan. Nagkakaroon ka ng, naiisip mo talaga eh. Kaya ilayo, nawa tayo sa paggawa ng mga kasalanan. Kaya mga taong naging pabaya sa kanilang konsyensya, mga kapatid, kakainin ka ng depresyon. Kapag wala ka ng konsyensya, kakainin ka ng depresyon. Kasi nga, wala nang magpipigil sa'yo sa paggawa ng kasamaan. Tingnan nyo yung ibang tao. Sa sobrang yaman na, dami ng kayamanan, marami ng ipon, pero nawala sa kanilang konsyensya. Anong nangyari sa kanila? Nagpapatiwakal, mga kapatid. Subhanallah, nakakalungkot. Nagpapatiwakal. Kasi wala na eh. Nakain na sila ng depresyon. Meron kang isang tao sa sobrang yaman niya, hindi na siya nakakatulog, subhanallah. Ano nangyari? Bakit ganito? Kasi nga, hindi nila pinapansin ang kanilang konsyensya. Basta kumita lang, okay na yan. Kahit puro haram ang kinikita, kahit ikinagagalit na ng Allah, okay lang sa kanila. Kaya maraming umiinom ng mga pampatulog kasi hindi talaga makakatulog. Laging kinukonsensya ng kanyang konsyensya. Kaya hindi siya nakakatulog, kaya uminom siya inom ng gamot hanggang hindi na siya nakakagising. Ang iba na naman, gustong makatakas sa mundo, mag-aadik-adik, magdodroga, hanggang siya'y namatay, subhanallah. Nakakalungkot talaga, mga kapatid, at laganap yan sa showbiz. Sa mga showbiz, ganun na ganun. Kasikatan nila, marami naman silang pera. Wala hindi pa rin sila nasisiyahan. Kasi nga, naaapakan ang kanilang konsyensya. Meron nga diring-diri ka na sa pinanggagawa mo Pero, kailangan gawin para kumita, nasubudubillah. Kaya ganun na nangyari sa kanila. Kaya, ang tanong, paano ka magiging masaya kung hindi mo tinitigilan ang mapangsisi mong sarili? Hindi. Paano ka maging masaya, kapatid? Mayroon mga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala uqsimu bin nafsil lawwama. Sinabi ng Allah, aba hindi, isinusumpa ko sa sariling mapangsisi. Tingnan nyo, meron pala tayong sariling mapangsisi. Tapos ikaw, gagawa ka pa ng mga bagay kung saan naapakan mo ng konsyensya mo, paano ka maging masaya? Kaya, depressed ka na lang lagi. Kasi dahil sa iyong mga pinanggagawang kasalanan. Kaya, kung napabayaan mo yan, napabayaan mo ang iyong konsyensya, mauubos lamang ang iyong oras.
Kasi nga, nagiging abala ka sa mga gawaing na wala namang kabuluhan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innal insana lafi khasr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang sangkatauhan ay sadyang nasa kalugian maliban sa mga yaong sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan at nagpapayuhan ng katotohanan at nagpayuhan ng pagtitiis. Kaya diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, meron kang pinapayuhan, Allahu Akbar, may pagtitiis, katotohanan, ano pa dyan? Isabay mo na rin ang konsyensya mo. Dapat napapayuhan ka rin ng katotohanan at pagtitiis. Kaya hirap, mga kapatid, kasi nga alam nyo ang konsyensya, yan po ang huling depensa ng sarili sa kasalanan. Kung wala ka ng konsyensya, wala ang huling depensa mo, maaaring makagawa ka talaga ng kasalanan o kaya na mahuhulog ka sa bangin. Yun ang nakakatakot sa lahat. Meron nga may nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa minan nasi may ya'budullah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Sa sinabi ng Allah, at meron sa mga taong sumasamba kay Allah na nasa bingit, kaya't kung natamaan ng mabuti, siya ay mapanatag doon. At kung natamaan naman ng pagsubok, ay tumatalikod ang kanyang mukha. Nalugi siya sa mundo at sa huling araw, iyon ay hayagang pagkalugi. Tingnan niyo, mga kapatid, hayagang pagkalugi po yun. Kasi nga, wala nasira ng kanyang huling depensa. Kaya sa pagsasamba, mga kapatid, dapat huwag kang magsasapantaha. Hindi yan gawain ng mga Muslim. Maghaka-haka ka, tapos alam mong haka-haka mo, kasinungalingan naman. Ang tawag dyan, pagsasamantaha. Pero nga, nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala dyan. Sabi niya, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ. Sinabi ng Allah, at sabihin nila, kung nais ng mawaing Allah, hindi sana kami sumamba sa kanila. Wala naman mapapasa kanila hinggil doon ang mula sa kaalaman, kaya hindi sila, kundi nagsasapantaha. Subhanallah. Ganun ang mangyari sa'yo. Yakhrusun mo sa Arabic pa. Kasi nga, naghihaka-haka ka eh. Nag-umaakala ka, pero kasinungalingan naman pala. Alam na alam mo. Kaya tawag dyan, pagsasapantaha. Kaya, yun ang ng usig ng konsyensya, mga kapatid. Dapat alam mo yan. Lalo na ang mga taong pumapatay ng kanilang kapwa, ay talagang kinukonsensya talaga yan sila. Inuusig talaga sila ng kanilang konsensya. Kaya maraming nakapatay, sumusuko rin sa pulis eh. Sila lang mismo. Pagdaan ng maraming panahon, hindi na sila makakatulog. Inuusig na sila ng kanilang konsensya. Subhanallah. Kaya sa araw ng paghukom, yan ang unang hahusgahan sa pagitan ng mga tao. Ayon sa hadith na inulat ni Abdullah bin radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, ang unang husgahan sa pagitan ng mga tao ay patungkol sa mga dugo. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Niyo, ganun. Kasi nga, yun ang unang husgahan. Kaya dito sa mundo, pinaparamdam na yan sa mga tao. Na ganito pala, ganito. Kung ikaw, nagbulag-bulagan dyan, uusigin ka talaga ng iyong konsyensya. Kaya,
kapag binabaliwala mo ang konsyensya mo, ay paulit-ulit ka na lang sa paggawa ng kasalanan. Kaya ano talaga tayo mga kapatid, dapat hindi tayo maging bulag sa ganitong mga kalagayan. Magulang nga natin mga magulang natin o kaya mga magulang, sila nga kinukonsensya nga kapag pinababayaan nila kanilang mga anak. Example, ang isang ina, lalabas siya, subhanallah, kinukonsensya talaga yan. Lalo na pabayaan niyang anak niya. Bata pa lang, iniwanan niya, subhanallah, kukonsensyahin ka talaga. Lalo na, mayroon nga sa Quran nga mga bata, pinagpapatay na nila, binabaon nila sa lupa. Magtatanong nga sa araw paghuhukom. Kaya, ang konsyensya mo talaga kapatid, lalong titindi yan. Kasi nga, magtatanong sa araw paghuhukom. Mga mahirap nga, tingnan mo mahirap. Hindi mo mapagbigyan. Kung buhay ang puso mo, kukonsensyahin ka talaga Kaya makakatulong ka talaga sa kapwa mo kasi mano ka talaga, madudurog lang puso mo kapag tumitikin ka sa kalagayan ng isang dukha. Kaya, huwag nating gayahin ang mga tao na wala na talagang kanilang konsyensya. Kasi nga, kinukulong na lang nila kanilang sarili sa bisyo. Doon na lang sila. Mag-addict na lang sila, magdodroga na lang sila. Kasi wala na Wala na silang matatakasang mga Kaya mga kababaihan, mga kapatid natin sa Islam, huwag kayong pupunta sa mga kasamaan, lalo na pagpatay sa mga sanggol. Tinatawag natin sa high-tech na ngayon, abortion. Dati kasi hindi pa man sila high-tech. Nililibing nilang kanilang mga ipinanganak nilang mga sanggol sa lupa. Ang tinatawag yan sa Arabic, maudu'ah. Mauuda. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idan nufusu zuwijat wa idal mauudatu su'ilat bi ayhi dhambin qutilat. Sa sinabi ng Allah, at kapag ang mga kaluluwa ay ipinangparis at kapag tanungin ang ibinaong sanggol na babae kung aling kasalanan siya'y pinatay, subhanallah. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwas na iwas talaga tayo sa mga ganitong mga pagpatay. Kasi sa totoo lang, pagpatay yan sa mga bata. Lalo na high-tech ngayon, abortion na. Sinadya mo yan Kapag ginawa mo yan, auzubillah, ang konsyensya mo kapatid, napakatindi talaga. Mapapaiyak ka, mapapaluha ka talaga. Kapag ikaw gumawa ng ganyan. Kaya sa Islam, pinagbawalan tayo na lumapit sa mga pangalunya. Dahil dyan, kasi baka magbunga ang iyong mga ginawang kasalanan. Kaya at magiging tinatawag yun na hindi inaasahang anak. Ang iba, wala na pinapatay talaga nila subhanallah. Kaya sa araw ng paghukom, magrereklamo yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo nga, ramdam nga nila yan Nakukonsensya sila Kaya sana ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong mga gawain. At ang konsensya mga kapatid, insyaallah sana dalhin tayo sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Insyaallah sana meron kayo napulotang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.